Malayo pa lang, tanaw na ang sigang lalaking ibid na papunta sa kanyang teritoryo. No match sa kanya ang ibang ibid, kaya nagsitabi na lang. Nag-iikot sila para maghanap ng pagkain. Pero sa paghahanap ng pagkain, ang lugar na dinadayo nila, sana palang trap. Malayong-malayo yung gap ng edge ng wounds niya. So kahit na itahi ko ito, matatanggal din. Maliliit at tahimik na nagmamasid. Kailangan daw mag-ingat sa mga ito kapag umaakyat sa gubat. Dahil makapit daw ito sa tao, sipsipin ang kanilang dugo. Makaliskis at may hugis palikpik ang kanilang likuran. Ito raw ang kanilang ginagamit para makalangoy at makapaglakad sa tubig. Ang mga higanteng lizard, kalaban din daw pagdating sa pagkain. Pero bakit tila naliligaw at dumarami na raw ito sa ilang komunidad? May mahabang buntot at hugis palikpik ang kanilang likuran. Sa bayan ng Kasaan sa Misamis Oriental, may mga hayop daw na ganito ang katangian. Mga pambihirang lizards na may ilap pero malayang nakagalaw sa kanilang lugar. Kapansin-pansin din daw ang pagdami nito sa komunidad. Nakatanaw, kumakain. Kung minsan, hindi rin naiiwasan na magtunggali para sa pagkain. Isang ito, nakikiramdam sa kanyang paligid. Hanggang sa isang ibig ang nagtatangkang kunin ang isdang tinatago sa paa ng kaagaw nitong ibig. Maagang nagpapaaraw ang mga Philippine sailfin lizard o ibid. Paraan nila ito para mag-regulate ng temperatura. Kapag nakaipon na ng lakas, na raw silang magpakitang gilas. Tinatawag silang sailfin lizard dahil sa kanilang buntot na may hugis palikpik. Ginagamit nila ito sa paglangoy at paglalakad sa tubig. May mga uri ng reptile na pinaniniwalaang nandito na sa mundo bago pa man dumating ang mga tao. Kanya-kanyang pwesto ang mga dambuhalang ibig. Kahit anong gustuhin, lulunukin. Pero kailangan magmadali dahil paparating na ang hari. Malayo pa lang, tanaw na ang sigang lalaking ibid na papunta sa kanyang teritoryo. No match sa kanya ang ibang ibid, kaya nagsitabi na lang. We're back here in Mindanao. Pupuntahan natin yung isang citizen dito na si Tatay Bob.
na pinapangalagaan niya yung mga sailfin lizard dito. Kaya we're going to observe the sailfin. Pero kahit na pinapakain ni Tatay Bob ang mga ibid, nananatili ang kanilang wild instincts. Ano-ano yung mga behavior na nakita nyo na parang, ganun pala sila. Yung mga lalaki, nag-aaway sila parang sa teritoryo nila. Papansin ko na nandyan sila sa may tabi ng irrigation canal. Tapos minsan, pupunta doon sa solar namin para naghahanap ng pagkain. Maakyat yun ng mga may puno-puno dyan na kung may namumulak na kahoy, kinakain nila. At dahil kapitbahay ang turing ni Tatay Bob sa mga ibid, naabutan niya rin sila ng pagkain. Sa lugar ni Tatay Bob, may mas malalaki pa raw na lizard ang naninirahan. Minsan, kinatatakutan din daw ito ng mga ibig. Ito ang halo, isang Varanus kumihi o yellow-headed monitor lizard. Isa itong uri ng bayawak na endemic sa Mindanao. May matingkad na kulay dilaw sa ulo at katawan ang mga halo. Habang kumakain ng mga ibig, nagmamasid sa kanila ang mga halo. Tulad ng mga ibig, kaya rin ng mga halo na maglakad sa tubig. Dahan-dahan siyang lumapit sa feeding site. Ang mga ibid, dumistansya na sa kanya. Normal sa mga halo at ibid ang ganitong kompetisyon sa pagkain at teritoryo. Kinokontrol ng mga ibid ang pagdami ng mga peste sa wild. Habang halo, mga scavenger o kumakain ng mga nabubulok na organismo para mapigilan ang pagkalat ng sakit na dala nito. Nag-iikot sila para maghanap ng pagkain. Halos araw-araw ganito ang kanilang eksena. Pero sa paghahanap ng pagkain, ang lugar na dinadayo nila, sana palang trap. Minsan, ang mga nahuhuling wildlife sa Wildlife Rescue Center dinadala. Kapag may pagkakataon, binibisita rin namin ito. Bantay dyan ha, baka tumakas ha. Uy, may sugat. May sugat. Nahuli ito sa isang poste sa C5 Road at tinurn over sa barangay ng Paso de Blas. Ang simpleng sugat, malala na pala. Malayong-malayo yung gap ng edge ng wounds niya. So kahit na itahi ko ito, matatanggal din. Itong part na ito maluwag, ito tight eh. So ayoko namang mag-resect ng skin kasi baka mamaya mas lalong pumasok yung kanyang infection. So let's treat it conservatively. Do you agree, Doc Willie? Okay. Magtanggal lang tayo ng mga nabubulok na edges ng kanyang balat. Medyo critical din ito dahil pag ito nagkaroon ng infection, papasok na systemically yung infection niya. Magpapababa ng kanyang immune system. Habang nagpapagaling ang batang bayawak, pansamantala dito muna siya titira. Napupunta ang mga bayawak sa mga kabahayan kapag naghahanap sila ng makakain.
Naaakit sila sa mga tinatapong pagkain at alagang hayop gaya ng manok. Ito ang nagiging daan para mahuli sila ng tao. Gaya na lang ng isang ito, akalain payapa sa puno, pero may tali pala ito. Nahuli ang bayawak dahil tinangka niyang kainin ang manok ng isang residente. Nang obserbahan namin ito, makikita ang panlilisik ng kanyang mga mata. Sinubukan kong itong hulihin. Sa unang hawak pa lang, umalag ito at kinagat ang suot kong gloves. Sa itong Rasmussen's water monitor na endemic sa Sulu Archipelago. Nang mahawakan ko ito, ginamot ko ang kanyang mga sugat. Mukhang meron siyang nakipag-away siya sa ibang monitor lizard dahil makita mo may marka. Meron siyang marka ng kagat dito. Dahil malusog ang bayawak, binalik na namin ito sa wild. Sa paninirahan natin sa mundo, ang mga ibid, halo, at bayawak ay may karapatan din sa balanse at malayong pamumuhay sa kanilang teritoryo. Maliliit at tahimik na nagmamasid. Kailangan daw mag-ingat sa mga ito kapag umaakyat sa gubat. Dahil kumakapit daw ito sa tao para sipsipin ang kanilang dugo. Ginagamit ng limatic ang kanyang suction para dali-daling makalipat sa mga dahon. Sinisipat niya ang papalapit na target hanggang sa bigla na lang itong kumapit sa paa ng dumaraan. Sa kanyang liit, hindi ito basta-basta mapapansin. Ang limatic, tahimik na palang nag-aalmusal ng dugo. Annelid o isang uri ng bulate ang limatic o leech sa English. Nabubuhay ito sa pagsipsip ng dugo. Tuwing tagulan, kadalasang nagsisilabasan mga ito. Mas madali kasi silang makagalaw kapag basa ang lupa. Kakadating pa lang natin dito sa lugar, saglit pa lang tayo, ang dami na nating mga nakuhang mga limatic na dumikit doon sa mga sapato, sa damit, sa jacket, sa mga bags. Matyaga itong nag-aabang ng kanyang masisipsipan ng dugo. Kita mo yung dalawang mouthparts niya, nasa dalawang magkabilang dulo. At ginagamit niya yan to attach dun sa paggagalawan niya. And then iba, lalapit niya yung katawan niya. Yun yung means ng kanyang paggalaw. So makikita mo sila at the tips of yung mga leaves. Nag-aabang ng mga dadaan ng mga aso, kabayo, kalabaw, baka. At minsan yung mga mountaineers, kapag pumupunta ka sa lugar na moist, no? Kagaya ng panahon natin ngayon. Kadalasang nakakasalubong ng aming team ang mga limatic sa mapuputik at moist na lugar. Tulad na lang na Bukidnon. Bukod sa mahirap na trail at madudulas na daan, isa ito sa kailangan namin bantayan. Pwede kasi itong sumuot sa tenga at mata. Habang kinukuha na natin yung Philippine Eagle Sea Comrade, pinagpipestahan naman kami ng mga limatic na daan dito. So dito sa bundukan na to, since it's very moist, ang daming limatic. Spray! May nakalusot na limatic at sumuot sa tiyan ng leeg ng kasama namin. May ilang limatic na yung natanggal namin individually sa bawat isa sa amin. Hindi namin namalayan, duguan na pala kami. Bukod sa limatic, meron ding lamok. Pero syempre, hindi kami papatina para makunan ang target naming wildlife. Come on. May mga hayop na kung umatake, walang babala. Ang kanilang target, dugo. May specialized sensory cell ang limatic sa kanyang balat. Ito ang tumutulong para maramdaman nila ang
galaw sa kanilang paligid. Hinahanap niya right now is an area that's rich in blood supply where it can actually hook its mouth parts and start sucking blood. Ayan na. 15 minutes simula nung nag-umpisa siyang mag-suck. Ito na yung size niya. Medyo malaki na, relatively huge, no? So, ang isang limatic can suck to around 1 to 3 ml of blood, no? So, kung isa lang siya, walang problema. 30 minutes after, yung kaninang napakanipis na parang gahiblag, ngayon talagang parang engorged, lapasas na. Anytime now, engorged na kasi siya, na maximize niya, medyo full tank na rin yung kanyang size, no? Sa simula nung nag-umpisa siya na mali. Magdi-detach na ito, pero hindi natin alam kung kailan yan. And sabi ng mga tao dito, wag daw hihilahin because the mouth parts are attached in doon sa aking skin and pwedeng maiwan yun doon, which can cause reactions, no, allergic reactions. Maya-maya pa, unti-unti nang bumibitaw ang limatic. Senyales na busog na ito. Ouch! Oh! Wala naman ako nararamdaman kate. It's not painful at all. Surprisingly, no? To think na talagang malaki yung ano yun, malaki na yung limatic, no? Pero wala akong nararamdaman na sakit. May natural na pampamanhid ang laway o kumigal na mula sa limatic. Kaya hindi agad nararamdaman ang pagsipsip nito ng dugo. These are blood suckers. If nakagat ka nga or naka-experience ka na ng limatic in your trip sa mga bundok, you would notice na pag nakita mo sila na nakadikit sa katawan mo, usually malaki na. They've been attached in that area for quite some time and usually already engorged with blood. No, hindi mo naramdaman. Bakit? Because at the tip of their sucking mouth parts, mayroong parang local anesthetic na parang lidocaine that they secrete para hindi mo maramdaman yung sucking motion na ginagawa niya. Sumisipsip man ito ng dugo, wala pa ring pag-aaral na nagkasabing delikado ito sa tao. Hindi naman kasi nila kayang ubusin ang dugo ng isang tao. Kung tutuusin, malaki ang papel nito sa medisina. Ang laway kasi nito ay may anticoagulant na panlaban sa pamumuo ng dugo. Samantala, mayroon din daw insektong posibleng pag-gala-gala sa bahay na ang pake rin ay dugo. Ito ang kissing bug. Si RJ, kinagat daw nito habang natutulog. May kumagat sa kamay ng inay. Bali nung second day, pinahanap na niya po sa akin kung ano po yung kumagat sa kanya. Kasi nga po namamagana po yung kamay niya. So tiningnan ko po sa may unan niya saka sa ilalim ng higaan niya. Yun nga po, may nakita ako doon na insekto. So hinuli ko po. Na-curious po ako kung anong insekto yun. Sabi nga po nila, kissing bug daw po at sumisipsip siya ng dugo. Nagdulot ito ng pamamaga sa kanyang kamay at balikat. Madalas raw niyang napapansin ito sa kanyang bigasan at iba pang sulok ng bahay. Madalas pag kinagat ako dito ko lang siya hinahanap agad. Minsan dito sa mga dingding. Eto, merong iso dito. Ito siguro yung nangagat sa akin kagabi. Delikado ang sting ng insekto, gaya ng kissing bug. Kung allergic ang isang tao rito, maaari magresulta ng anaphylactic shock. Mahihirapan sa paghinga ang biktima at maaaring mamatay. So, ang uri ng o species na namamalagi sa kabahayanan ay ang species na naninipsip ng dugo. So, ito yung mga tinatawag Sangivorous na uri ng assassin bugs or kissing bug. Kailangan kasi nila ng dugo para mag-survive bilang pagkain nila at para mag-reproduce o magpaparami. Tinatawag itong kissing bug dahil madalas nitong tusukin ang malambot na bahagi ng bibig ng tao, ayon din sa entomologist na si Dr. Cheryl Yap. Kapag nakagat ng kissing bug, mainam na hugasan agad ito. Lagyan ng malamig at basang tuwalya o yelo ang namamagang bahagi ng balat. Magpatingin din sa doktor kung lumalala ang pamamaga at pagkakaroon ng allergic reaction.
Isa sa paraan na maiwasan ang kissing bugs ay mag-spray ng insecticide sa parte ng bahay na mayroon ito at panatilihin ding malinis ang lugar. Ang limatik at kissing bug, ilan lang sa mga buhay ilang na nabubuhay sa pagsipsip ng dugo at hindi dapat katakutan. Sa wastong kaalaman, malalaman natin kung paano sila kaharapin ang ligtas. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.